Amen. Bago po lahat, pray po muna tayo. Yes, Lord, salamat po muli sa araw na ito. Salamat, Panginoon, na nandito po muli kami upang magsama-sama, mag-practice, O Lord God, at ibalik yung gift na pinagkaloob niyo po sa amin. And thank you rin po sa kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin, na nandito kami, na kahit na kami galing sa kanilang trabaho, Panginoon, nandiyan pa rin yung presensya niyo, yung kalakasan na nagmumula sa inyo, Lord God. Father God, we pray tonight na ang aming pag-uusapan ay kayo pa rin ang maging sentro, kayo maitaas, O Lord God. And we thank you, Father God, sa buhay ng bawat isa. We thank you, Father God, for this spiritual family that we have, na dinala nyo kami dito, Father God. And we thank you, Lord, na ngayong gabi ay muli mag-aaral kami ng iyong salita, Lord God. No, ang gamit namin sa buhay namin at magpatuloy kami, Panginoon, sa magandang gawain na ginawa niyo sa amin. And we pray for each and every one of us na tuloy-tuloy, Panginoon, na kung ano man yung nakakahadlang, Panginoon, tulungan niyo po kami ma-overcome ito, Lord. Kung ano man yung nais niya sa amin, Lord, mangyari nawa ito. According to your will, Lord God. In Jesus' name, Lord. Salamat po muli at lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Last time po, ano ba yan? Matatandaan niyo pa po ba yung topic natin last time about excellence? Nabanggit na ni Ivy. Amen. Matatandaan niyo pa ba yung kung paano natin dinefine yung word na excellence in our life? Kumusta na ba tayo ngayon? Ayun na ba yung nangyayari sa buhay natin? Nag-excel na ba tayo? Or ganun pa din tayo? Same pa din tayo nung kung ano tayo last time, last month, last days, last year? Or nag-stop na tayo sa pag-excel because of some reasons, some hindrances, some oppositions, kaya di na tayo nag-excel talaga. This evening, pag-uusapan natin is yung kanya-kanya. Last time po, excellence is yung mahilig kasi tayo sa pwede na, di ba? And ngayon naman is yung kanya-kanya mentality. Pwede ba natin sabihin kung ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng kanya-kanya mentality? At least may idea tayo sa opinion ng iba ano ibig sabihin ng kanya-kanya. But this evening, pag-uusapan natin is kanya-kanya. Kanya-kanya, napakaganda pong topic nito. This talk about regionalism. When you talk about regionalism, it's a group of Filipino people. Yung mga Ilonggo, they are known for certain characteristic. So yung mga Ilonggo is malalambing sila magsalita. And bigyan ko pa kayo ng isa pang example. Halimbawa, Kapampangan. Saan pa kilala yung mga Kapampangan? Meron bang Kapampangan dito? Aso. Saan pa kilala yung mga Kapampangan? Magaling magluto. So magaling ba kayo magluto? Magaling kumain. Okay, yung mga Kapampangan po kilala bilang magaling magluto. So yung mga halimbawa, yung mga Ilocano, kilala bilang yung mga Ilocano po kilala bilang marunong humawak ng pera. Yan. How about yung mga taga Bicol, mga Bicolano? Bicol Express. Mga Bicolano, sige yun na yan. Pag mga taga Bulacan, mga Bulacan, kilala bilang sabihin, Makata. Sabihin, malalim sila managalog. Amen? Si Mrs. taga Bulacan po yun. Pero hindi po Makata. Normal yung aking hindi mga malaploranted na ore, no? And then, how about yung mga taga Cavite, yung mga Caviteño? Kilala bilang? Hindi, tama. Matapang. Tama kasi majority ng national heroes natin doon lang galing, kaya matatapang. So, nandun yung mga bayani natin. Sila Nardong Putik, Pepeng Agimat. Hindi, joke lang. Basta, kilala niyo na yan. So, bawat region, kilala for something, right? And very common, kahit na anong probinsya ka galing, kilala ka din bilang hospitable. Yung marunong ka mag-host ng mga guests. Yung magaling ka mag-accommodate ng mga bisita mo. And very interesting kasi, alam mo yung mga Pilipino, kahit bauna sa utang,
pag may bisita, talagang mangungutang pa rin. Pipilitin para lang maihandang pagkain. Right? Ba't hindi ba kayo ganun? Yung iba, pag talagang mag-stay sa bahay nila, talagang ihahanda yung kama. Kahit sa side na lang sila matulog. Basta yung bisita sa kama nila natutulog. Ganun ka-hospitable yung mga Pilipino. Hanggang ngayon ba, ginagawa pa rin ba natin yun? Hindi na kasi... So yun yung common sa ating mga Pilipino, pero meron din pinagkaiba-iba tayo. When we talk about regionalism, very interesting kasi they studied na pag yung regionalism na yan, napunta sa ibang bansa, may tendency daw ng mga Pilipino magsama-sama. And then, pinatatandaan po ang kwento ng isang pastor, yung co-pastor niya, sabi daw niyang gano'n, may nakausap siyang isa pang pastor. Noong 2006 daw, bumiyahe siya sa US, sa Florida, sa Bay Area. Tapos, sabi daw niyang gano'n, may nakausap sa isang pastor, kinukwento sa kanya. Doon daw sa Bay Area, ang dami daw pong Koreano. Tapos, yung mga Koreans na yon nagsama-sama, and they were able to put up a Korean mall. So, nagkaroon sila ng pagtitipon, and they agreed na magtayo tayo ng sarili nating mall. And they were able to accomplish it. And in all of the Bay Area, dalawang organizations lang ang Koreans. Dalawa lang. And sabi niya ganon, interesting yung mga Pilipino. Sabi niya ganon, alam niyo ba ilan ang organization sa Bay Area? Meron pong 500 organization at that time, 2006. Out of 500 organizations, 50 doon, iba-ibang chapters ng Ilonggo. Chapter 1, Chapter 2, so on and so forth. Iba-iba, magkakahiwa-hiwalay pa yung mga Ilonggo. What I am trying to say here, very common na yung mga tao, pag nagsama-sama, by region talaga. Magtitipon-tipon yan sila. Pero very interesting, pag nagtipon-tipon, pag hindi nagustuhan, tatayo ng sarili. Okay? Common po yun. And there has been a study regarding that. Meron pong isang author, Y.L. Espiritu. Sinulat niya po yan in 2002. Yan. Regionalism also dictated the choice of presidents, network of friends, and patterns of organization of Filipino immigrants to the United States. So yung regionalism daw, yan daw yung nagdidikta kung saan sila titira at kung anong organization yung sasalihan nila. Another author said that indeed, Filipinos who hail from the same regions tend to group together wherever they are. So common talaga yung mga Ilocano magkasama-sama, mga Cebuano, mga Dabawenyo, magkasama-sama yan sila, yung mga Pangasinense. Ano ba, Pangasinense o Panggalato? Pangasinense, yun. O basta yun, magsama-sama sila yan and they would create their own group. And common po yan. And let me tell you something, wala pong mali sa ganun. Okay lang na magsama-sama kayo. And there is nothing wrong as far as that kind of regionalism is concerned. Ang problema is yung syndrome na tinatawag na kanya-kanya. Na hihiwalay kasi kami kasi hindi namin type yung gusto nyong gawin. Or sa tingin namin, mas mahusay kami sa inyo. Kaya yun po ang problema natin, is kanya-kanya at hindi po yung regionalism. Yung kanya-kanya syndrome po, meron pong nagsulat at nag-explain kung ano ibig sabihin yan. Ang pangalan niya po ay si Dr. Patricia Licuana. Ito yung sinulat niya ito, 1988 niya pastor sinulat. Pinag-aralan po nila yung culture ng Pilipinas. Tumawag po siya ng over 100 sociologists, economists, pati mga psychologists. Ginada niya lahat yung mga eksperto at nagtanong po sila at nag-survey sila sa buong Pilipinas. At nakita po nila kung ano yung mga good side ng mga Pilipino at yung mga bad side. Ito po yung nabibilang sa mga bad side ng mga Pilipino. Yung tinatawag na kanya-kanya syndrome. And sabi niya, ito yung explanation niya, Filipinos have a selfish, self-serving attitude that generates a feeling of envy and competitiveness towards others, particularly one's peers who seem to have gained some status or prestige. So 1988, sinulat niya po yan. Ginawa niya po yung study na yan at pinasa niya sa Senado para magawa ng paraan para yung mga maling ugali ng mga Pilipino ay masolusyonan na at hindi na makita sa atin ngayon. 1988, anong year na ngayon? 2022.
ilang taon na po nakararaan, hanggang ngayon, guess what? May kanya-kanya pa rin tayo. And when you talk about kanya-kanya syndrome, hindi po yan limited within regionalism, yung iba't ibang lugar tayo. Kasi yun yung pinag-iusapan natin, and I know right now, yung regionalism naman, hindi ganun ka-strong dito sa Doha, di ba? Tama ba? Hindi naman yung mga Ilonggo nagsasama-sama pa rin, mga Kapampangan nagsasama-sama pa rin. Maybe in some areas, pero hindi naman lahat pinapractice pa rin. Iba na po yung pinapractice ngayon. Kanya-kanya pa rin yung spirit behind it. Example, before, nung after ko pong gumraduate at magkaroon ako ng trabaho, talagang pag sinabing ICE, pag may nakakakwentuhan ako sa akin trabaho tapos natatanong ako, ICE, Instrumentation and Control Engineering. Course ko po yan. At sabihin ko, alam mo, sa taga-RTU ako eh. Saan ka ba graduate? Kasi po, sa Pilipinas, RTU lang po at BSU ang may course na ICE. All over until now, all over other school, technology po, hindi sabihin 3 years. Yung course ko po is ICE 5 years. Up to now, Rizal Technological University and Batangas State University. Nag-promote, no? Hindi. So, ganon. All other schools, mga technologies. So, pag may nakausap ako, pag hindi taga-RTO, okay, sige, instrumentation ka rin. Alam mo yung ganon, and alam ko na yung, siyempre, naiisip nyo, di ba? Alam ko na yung reaction nyo. Yabang mo naman, Brad Macne. Di ba? And that's exactly the point. The point of kanya-kanya is meron tayong nasasagasaan. Bakit? Kasi mayabang ang dating, di ba? And yun yung explanation ni Dr. Patricia Lipuanan. Sabi niya ganon, ito yung kanya-kanya syndrome, meron pong ugat dyan. Yung kanya-kanya syndrome, una yan, ano yung ugat? Unang-una is selfishness. Selfishness. Yung iniisip mo lang yung sarili mo eh. Very interesting. Naalala ko yung kwento ng isang pastor na pinapakinggan ko. Sabi niya ganon, if you go to another country, especially sa US, ang team ng mga tao doon is, I will be the best. Everybody would say, I will be the best. I will live the American dream where I am right now. So mag-excel ako. Interesting daw, pagdating sa Pilipinas, iba yung isip ng mga Pilipino. Instead na I will be the best, ano yung isip natin? I will be better than you. Ganyan daw po tayo. Kaya may mga crab mentality, may mga chismis, may mga intriga. Kasi iniisip ko lang yung sarili ko. And hindi lang yung sarili mo, iniisip mo, yung pangalawang root ng kanya-kanya is yung envy. Ano yung envy? Envy. Nagkakainggitan. Kung meron ka, meron din ako. Actually, mas maganda pa nga sa akin. Right? Di ba? Anong cellphone mo? Ay, luma na yan. Ito yung bagong model na yan. Di ba? Kumukuha ba ng camera yan? Malinaw na ba? HD na ba? Kumukuha ba ng video yan? Di ba? So, doon na tayo mag-usap, di ba? Nagkakainggitan tayo. Bigyan ko pa kayo ng example. Ito very common. Pag naglalakad ka dyan sa mall, okay, halimbawa dyan sa Center Point, tapos meron kang nakasalubong, isang babae. Ang ganda ng babae. Tapos yung kasamang lalaki, basta lalaki. Anong inisip nyo kagad? Diba? May karakter to. Ha? Ang ganda siguro ng personality. Ha? Yung kagad yung inisip nyo, ha? Right? Kundi man yon, may agimat to. O baka may gayumang ginamit. Right? Kasi parang hindi natin ma-reconcile na bakit siya nakakuha ng ganong kaganda. Minsan may mga ganong tayong thinking, di ba? Hindi man ganong eksakto, pero nakaka-relate kayo. Right? Halimbawa, may nakita kang Jaguar. Ganda, brand new. Tapos yung sasakyan mo, luma. Kung gagawin mo sa Jaguar, gagasgasin mo yung Jaguar. Bakit? May gasgas nga. Pero di ko pa rin nakalamang sa akin. Right? Kaya nga may mga magkakabit-bahay sa Pilipinas, di ba? Bumili nga ng bagong LED TV. Credit card naman yung ginamit. Bako naman sa utang yun. Di ba? Bakit? Di ba laging gusto mo nakakaangat ka, di ba? Kasi envy yun eh, right? Bumili nga ng bagong sasakyan.
Ilaw naman yun eh. Di ba? Not only that, yung competitiveness. We compete with one another. Kaya nga dito lang sa Pilipinas, sa atin lang, sa Pilipinas yung kwento na joke na wala ka sa lolo ko. Di ba? Sa atin yan eh. Original sa mga Pinoy yan. Yung wala ka sa lolo ko. Okay, you may not be intergenerationalism right now, pero guess what? Ganyan pa rin tayo mag-isip. Diba? Dito sa church, yung nauso yung COC. Kasi nire-relate ko lang yung experience. Anong level ka na? Level ka na. Ganito. Di ba? Kahit sa opisina, di ba? Minsan na nagkakaroon ng kanya-kanya, di ba? O kaya mga taga-HR, dyan lang kayo. At least makikita natin kung ano yung mali, na hindi pala yun ay ayon sa Panginoon. Di ba? Yung mga example, nakakala natin, ano na tayo, normal lang. At least nakikita natin. Sabi, di ba? For example, nung nag-aaral pa tayo, di ba, sa school, di ba, pag nandun ka sa kabarkada mo, tingin mo sa ibang barkada, ay wala yan, mga badiyan, di ba? Hindi po tamang kaisipan yun. So, ayaw po ni Lord yun. Ano bang example? Yung pag meron tayong ano dito, activity sa parating ng event, anong uniform natin? Formal. Kanya-kanya basta formal. Di ba naririnig natin yan? Nasa church na yun, ayaw po ni Lord ng gano'n yun. Or for example, yung nag-suggest na magkaroon tayo ng schedule ng mga worship musician every week. Ano yun? Kanya-kanya yun. Ayaw ni Lord ng ganun. And ayaw din ni pastor ng ganun. Bakit? Kasi kung may schedule tayo, yan pupunta lang yung church na yung naka-schedule. Lugi naman kami. Wala kaming kapalitan sa audio and sa computer. Maraming mangyayari niya kapag may schedule, yung pupunta lang talaga. Tapos, we are called disciple as a Christian, pero hindi tayo kompleto. Hindi tayo makakarating din sa tinatawag na upper room. Right? O kaya pag nagtutugtugan, kanya-kanya basta yung instrument ko, naririnig ko. Right? So very common yung isi-share ko sa inyo ngayon. And guess what? It happens to all of us. And guess what? Alam mo ba na makikita rin sa Bible yan? May mga tao po na nagkainggitan, nakatingin sa sarili nila, and they competed with one another. Dala ba natin yung mga Bibles natin? Amen. Sige, buksan natin. 2 Samuel chapter 19, verse 9. Ayan po. Bigyan natin siya ng background habang binubuksan niyo yung mga Bible niyo. Ito po yung pagkakataon na si David po yung king ng Israel. Yung 12 tribes. So siya yung hari. Nagrebelde yung anak niya, si Absalom. Dahil anak niya yun, sabi ni David, hayaan mo na lang, anak ko yan. So umalis na lang si David. Pero yung mga tao, sabi nga nun, parang may mali yata. So anong nangyari, nagkaroon ng revolution, nagkaroon ng gera within Israel. Napatay si Absalom. So ibig sabihin, balik na si David bilang hari. Ngayon, yung mga tao nagkakagulo, paano natin ibabalik si David dahil nagrebelde tayo sa kanya? So simulan natin, 2 Samuel chapter 19, verse 9. Throughout the tribes of Israel, the people were all arguing with each other. The king delivered us from the hand of our enemies. Ang tinutukoy po nila dito si David. He is the one who rescued us from the hand of the Philistines. But now he has fled the country to escape from Absalom. Verse 10, and Absalom, whom we anointed to rule over us, has died in battle. So yung pinili natin, kapalit ni David, wala na, patay na. So si David na ulit. So why do you say nothing about bringing the king back? Bakit hindi natin pinag-uusapan? Bakit wala man lang nag-iisip kung paano pababalikin si David? So naririnig po lahat ni David itong kaguluhan na to. So siya mismo gumawa ng paraan. Kinausap niya po yung tribe ng Judah. So ngayon, pabalik na si David, etong mga tao ngayon, syempre dahil feeling guilty sila, gusto nilang sumalubong kay David para maging part sila ng pagbabalik kay David in power. Talon po tayo sa verse 40, 2 Samuel chapter 19 pa rin. Verse 40, when the king crossed over to Gilgal, Kimham crossed with him. All the troops of Judah and half the troops of Israel have taken the king over. Verse 41, soon all the men of Israel were coming to the king and saying to him, why did our brothers, the men of Judah, steal the king away and bring him and his household across the Jordan together with all his men?
So ito na yung scenario. Naglalakad sila David, kasama niya yung a little bit of Israel, yung tribe ng Judah yung kasama niya. Sumalubong ngayon tong 10 tribes of Israel. Sabi ng Israel, King, bakit sila yung naghahatid sa inyo? So nararamdaman nyo na, medyo nagkakainggitan na rito, nagkakaroon na ng kompetisyon. Verse 42, sumagot ngayon yung Judah. All the men of Judah answered the men of Israel. We did this because the king is closely related to us. Why are you angry about it? Have we eaten any of the king's provision? Have we taken anything for ourselves? Verse 43, then the men of Israel answered the men of Judah. We have 10 shares in the kings, so we have a greater claim on David than you have. Why didn't you treat us with contempt? Weren't we the first to speak of bringing back our king? But the men of Judah responded even more harshly than the men of Israel. So, sabi ng Israel, 10 tribes sila, no? 10 tribes, kausap nila yung 1 tribe ng Judah. Sabi ng Israel, bakit kayo naghahatid? Bakit hindi kami? Sabi ng Judah, sino pa ba? Sino pa maghahatid? Kadugo namin yan. So, David is from the lineage of Judah, di ba? Kapampangan din yan si Sir. Sino pa ba aasahan niya kung di kami kapamilya na? Lumaki sa amin yan. Natural lang na kami ang asahan niya. Then sabi ng Israel, 10 kaya kami. Ibig sabihin, mas malaki kami kaysa sa inyo. Mas may karapatan kami sa kanya. Tapos sabi nila, sino ba nakaisip na pabalikin si David? Di ba kami ang original niyan? Inunahan niyo lang kami. Tapos, dyan sa verse 43, sa last part, sabi dyan, nag-away-away talaga. They spoke harshly against one another. Amen? Ito yung nakakatawa dito. 2 Samuel chapter 20 verse 1. Wala. Wala. So, wala po. Now, punta lang kayo sa mga Bible. 2 Samuel chapter 20 verse 1. Now, a troublemaker named Sheba, son of Bichri, a Benjamite, another tribe na naman. Nakisingit na naman, so away ng mga tribo-tribo to. Happened to be there. He sounded the trumpet and shouted, we have no share in David, no part in Jesse's son, every man to his tent, O Israel. So, sabi ni Sheba from Benjamin, kung away-away na rin lang, kung di rin lang tayo magkakasundo-sundo, kanya-kanya na lang uwian niya. So, ganun yung sabi niya. So, para mas maintindihan natin, yung maliit yung picture. Ayan ang mapa dito. Ayan. The nation of Israel. Pag tinignan nyo ito, yung kulay green, yan yung Judah. Ayan, kita yung kulay green. Ayan, yung makita. Sa mapa ko. Wala yan sa mapa. Pag tinignan ito, yung kulay green, ito yung Judah. The rest, yung mga nakikita niyo yan, Simeon, Reuben, Gad, Ephraim, Manasseh, Zebulun, Asher, Naphtali. Lahat po yan yung 10 tribes. So nakikita niyo yung pag-aaway. Kaya sabi nung 10 tribes ng Israel, mas malaki kami sa inyo. Iisa lang kayo. Kaya sagot naman ng Judah, kamag-anak namin yan, kadugo namin yan. Biglang pasok sino? Si Sheba. Ano yung taga-saan si Sheba? Benjamin. Ayan o. Yung maliit na yan, kung sino pa yung maliit, siya pa yung nagsabi. Kanya-kanya na lang, uwi na. Alam niyo nangyari? Naniwala sa kanya yung mga tao. Nag-disband talaga. Nag-uwian. What I'm trying to say here? Minsan kung sino pa yung maliit, siya pa yung ma-influensya eh. Kung sino pa yung somebody who has nothing to lose, siya pa yung masusunod eh. Diba? Sabi dyan, sabi dyan sa verse na yan, he sounded the trumpet. Siya yung malakas yung boses eh. But more than that, alam niyo ba't nag-succeed si Sheba? Kasi he was able to touch something in the hearts of everyone. And that is the spirit of kanya-kanya.
Sabi niya gano'n, kung hindi rin lang tayo sisikat dito, wag na lang, uwi na. Kanya-kanya na lang. So everybody agreed with him. Right? So mag-ingat kayo sa mga Shiba. Tingnan niyo yung katabi niyo. Shiba yan? Hindi naman siya. So, siya yung malakas ng boses. Mukhang tama, pero be very careful. So, kung babasahin po natin ulit, nakakatawa yung istorya po niya. Nasaan si David habang nangyayari to? Nandun, nakikinig si David. Yeah? Can you imagine this? Yung anak ko, nagrebelde, namatay. Babalik na ako sa power. Matsa na tayo. Punta na tayo. Coronation night ngayon. Lakad sila. Tapos biglang dumating yung Israel. Tapos nag-away-away. Tapos biglang si Shiba nagsalita. Tapos nawala yung mga tao. Parang, saan kayo pupunta? Kala ko ba ihahatid niyo ako? Can you imagine what's happening? Ano naging problema? What does kanya-kanya do amongst us? It would divide us. So, nawala yung focus. May hari na kayong bago. United na uli yung bansa nyo. Nasolve na yung problema. Pero nasolve na ba? Hindi. Bakit? Saan sila nakatingin? Sa sarili nila. They have lost sight of the king in their midst. Nandun yung hari sa iba nag-focus. Doon sila sa sarili nila. Ano ba yung problema? Gusto mong sumikat, gusto mong mas magaling ako sa iyo, mas mataas yung pinag-aaralan ko, mas matagal ako dito. Mas mayaman ako. Nag-away-away sila on who gets the credit. Pero parang hindi natin alam yung istorya, no? Kaya naman nangyari sa kanila yan kasi nag-rebelde sila. Pumili sila ng ibang hari. Instead of focusing on what really matters, and that is David the king, meaning to say God, na iba yung focus. Bumaba kasi sa sarili na nakatingin. Ano ibig sabihin yan? Can you imagine? We're talking about Israel here, the nation of Israel. Ito yung chosen people of God. Kayo na nga yung pinili ni Lord eh. Mag-aaway-aaway pa ba kayo? So ano ang equivalent sa atin yan? Parang ganito lang yan, basketball team. Just imagine a basketball team. Nanalo ng championship. Champion na sila. Tapos nagpunta sa party. Celebration. Tapos nung party, nagkwentuhan yung mga player, itong mga champion. Nagkwentuhan sila, tapos nagpagalingan. Alam mo kung anong nagpanalo doon? Pare yung hook shot ko. Sabi nung isa, kaya ka lang naman nakakapag-hook shot kasi pinapasa ko sa iyo yung bola eh. Sabi nung isa, pare alam mo yung turning point ng game? Yung 3 points ko. Sabi nung isa, pare hindi yun. Yung naagaw ko yung bola sa star player nila. Sabi nung isa, pare kaya ka lang naman nakakashoot. Buwakaw ko eh. Hindi ka na mamasa ng bola. Pagkahawak mo, diretso agad sa ring. Dami mo nga sinayang na tira eh. Ha? Alam mo yung ganon? Pag narinig mo yung ganon, parang gusto mo tok. Hello, champion na kayo, mag-aawi-awi pa kayo. And that is what happening in Israel. And that is what happening in the people of God today. Kung saan-saan kasi nakatingin. Instead na celebration time, pagalingan. Ano yung pinaka-importante? It's all about God. It's not about you or me. Si Lord po yung pinipuri natin dito. Galatians 3:26. So in Christ, you are all children of God through faith. Lahat tayo anak na tayo ng Diyos. In the same way, yung Israel, they are the chosen people of God. Champion na tayo eh. Verse 27, for all of you who are baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all in one in Christ Jesus. Wala na daw Jew, wala nang Gentile, wala nang dapat pag-awayan. Ibig sabihin sa atin, yes, hindi na tayo nag-aaway-aaway, mga Cebuano, mga Ilonggo, hindi na tayo nagpapagalingan, pero hanggang ngayon sa Manila, meron pa rin. I mean, ano ka ba? Kapuso ka ba o kapamilya? O may isa pa, di ba? Kapatid. O, di ba? Ano ka ba? Team Jacob ka ba o Team Edward? Kung ba yung mga nagpapalaki ng katawan o nagpapowder sa mukha? Hindi makarelate. O sige, para sa mga Twilight ko yon. Yung iba parang, sige, wala nang Crispa, wala nang Toyota, wala nang Nora, wala nang Vilma. Another example, itong nakalipas na election or before election. Ano ka ba? BBM ka ba or kakamping? Di ba?
Tapos na yun, guys. That doesn't matter anymore. There is neither Jew nor Gentile, slave nor free, male or female, for you are all one in Christ Jesus. Ang importante, lahat tayo under kay Lord. Wala nang inggitan. Pag may nakita kang kasama mo sa Bible study or kasama mo dito sa worship team, tapos biglang binless siya ni Lord, how do you feel? Natutuwa ka ba or sinisiraan mo siya? Baka hindi nagbibigay ng tithe siya kaya nakabili. Kasi nagbibigay ng tithe siya. Yan yung inyong po niya, right? Minsan may mga pagkakataon na gawin tayo mag-isip. You know, before, nung wala pa akong driving license, may time na pag may nakikita ako dito sa church na nagkakaroon na ng driving license, alam niyo, sabi ko, praise God. Blessing ni Lord yan. Alam niyo, sabi ko, Lord, susunod na ako. And God answered my prayers. After the driving license, the driving car follows. And then lumabas si Adam. So magkakasunod. Verse 29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ano ibig sabihin yan? Tagapagmana ka. According to the promise. So yung pangako ni Lord na to bless you, to protect you, to heal you, to provide for you, lahat yan common sa lahat ng Kristiyano. Kung tayo minsang mainggit, pag binless siya, praise God, binless siya. You know what? The same thing could happen to you. Nagka-BF na yung best friend mo. Mag-isa ka na lang ngayon. Ha? Sige, banala. Nakapag-asawa na yung best friend mo. Mag-isa ka na lang ngayon. Matuwa ka. Sabihin mo, Lord, susunod na ako. Ha? In Jesus' name. You should rejoice when a Christian or a brother in the Lord is being blessed. Right? Minsan yun yung nakakahinder kaya di tayo nabibless ni Lord. Kasi may mga pagkakataon na hinggit tayo. Or minsan selfish lang talaga yun. Iniisip lang natin sarili natin. I mean, meron ka niyan, kakaroon din ako niyan. Mas maganda pa, ipapakita ko sa iyo. Mas mahal ako ni Lord. Competition na naman yun eh. Amen? What matter is, we are all one in Christ Jesus. Iisa tayo, guys. That's why we should rejoice with one another. Colossians 1:17. He is before all things. This is what matters most. He is before all things, si Jesus Christ yan. And in Him, all things hold together. 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Brothers and sisters, sabi ni Paul, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Sabi niya ganun, hindi ko kayo makausap na parang mature kayo eh. Kasi hanggang ngayon, makamundi pa rin kayo mag-isip, parang bata kayo mag-isip eh. Verse 2, I gave you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready, sabi ni Paul. Hindi ko kayo maturuan ng malalim na katuruan eh, tungkol sa Biblia. Kasi hanggang ngayon, hindi nyo kakayanin. Hanggang ngayon, pang mababaw pa rin kayo. Matagal mo na dito sa church, pang mababaw pa rin yung kaya mong lunukin. Verse 3, you are still worldly, for since there is what? Jealousy and quarreling among you. Are you not worldly? So sabi ni Paul, hindi ba makamundo yan kung nagkakainggitan kayo at nagpapaligsahan kayo at nag-aaway kayo? Are you not acting like mere men? Verse 4, for when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? Minsan nagpapagalingan yung pag nagkita-kita o gathering sa mga churches. Pag may nakakwentuhan ka, saan church kayo? Sinong pastor niyo doon? Magwapo ba yung pastor? Kilala ba yung pastor niyo? Ganon. Parang ganon eh, nagpapagalingan. Diba? Verse 5, what after all is Apollos? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to his task. Lahat may pinapagawa si Lord. Verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God is making it grow. Question. Sino mas importante? Yung nagtatanim o yung nagdidilig?
Parehong importante yun. I mean, kung nagdidilig ka, wala namang tanim, ano dinidiligan mo doon? Ang labo nun, di ba? Kung nagtanim ka, wala namang magdidilig, hindi mag-grow yun. Ibig sabihin, lahat importante. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba importante yan? Yes, minsan feeling importante, pero importante yan. Yan. Importante talaga kay Lord yan. But the point is that, sabi ni Paul, ako yung nagtanim, but iba yung nagdidilig, but it is God who made it grow. Importante lahat ng gagawin ng bawat isa. You are important in the sight of God. Yung pinapagawa niya sa iyo, importante yan. Huwag mong maliitin yan. Mukha mang maliit sa tingin ng iba, pero pag pinagawa sa inyo, Lord, yan, do it excellently, do it with all your heart. Serve God, right? Pero here is the question. Who gets the glory? God should get the glory. Huwag na to tayo mag-compare, mas magaling ako, mas marami ang accomplish ko, mas matagal. Hindi yun. The point is, God should get the glory. Salamat tayo, ginamit tayo ni Lord. Verse 7, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who make things grow. Si Lord lahat yung focus natin. Regionalism, wala pong problema. Mag-gather kayo, mag-grupo kayo, magtayo kayo ng samahan, anong samahan man yan, okay lang yan, walang problema doon. The point is, we should all be under God. And God should get the glory. Amen? Huwag na po tayo magkumpara iba sa atin. No? Taga JCC to. Ako, taga anong church kayo? Meron bang ganitong activity? Meron ba kayong ganitong activity? Ha? Lagi na lang. Kung-compare sa iba, right? Another example. Ito kasi may anak ako. Pagka nasa may palaruan, no, bilihan ng mga toys. Yung anak ko pagka may nakita, o minsan gusto niya kunin. And it's common sa mga bata. Pag may nakwento mo yung ganun, na yung anak ko, kinukwento mo, kinukuha niya yung laruan, umiiyak pag hindi mo naibili. So, ano yung sinasagot ng kausap natin? Yung anak ko hindi ganyan. Yung anak ko behave yung pagkakuha ng toy, di babalik mo. Di ba? Bakit? Kasi gusto natin mas nakakaangat yung sa atin. Mas yung magaling yung sa atin, right? Tapusin na natin yun. What matters most is God. Why are you here every Friday? Why are you here every Friday? Is it because of God? Or dahil member ako ng worship team? Dahil ito ang duty ko? Or it is because of God? That you want to hear from Him and encounter Him na maka-worship ka naman sa Kanya. Minsan niya, kung punta pa dito, selfish pa rin, di ba? Kasi may pinagpiprayan ako eh. Kasi balita ko, kasi naghahanap ako ng mapapangasawa eh. Balita ko, marami daw gwapo sa JCC2 eh. Well, totoo yun. No? Pero hindi yun. Minsan, pag may problema tayo, kanya-kanya pa din eh. Pag may problema ka sa kapatiran mo, selfish pa din eh. Yung sinasarili yung problema, yung pwede namang i-share sa elders here to ask advice or direct kay pastor para right then and there yung problema. Hindi yung matapos na, hindi yung naiipon pa, yung dinideposit. Kaya tumutubo eh. Right? Minsan na kanya-kanya pa nga din talaga eh. Kung saan nakaupo pag Friday, nasawak yung cellphone. Right? Sa church na yan. Bigyan ko pa kayo ng example. Ito, testimony example ko. Nung nawala kami sa church, wala ako. That was December 2017. I will make it formal, no? Pasensya na guys. Sorry, that time nawala po talaga kami. And bumalik kami to give thanks to God. Kasi that time, buntis na si She. Pero hindi po yun yung point. The point yung nais ko ikwento related to that na nawala kami. Minsan dumating sa point yung naisip ko namin. Ako, ay nakaka-worship naman ako kay Lord kahit di ako dumadalo ng church. Kanya-kanya yun. Diba? Yung, kahit wala ako sa church, nakikinig lang ako ng YouTube preaching, mga song. Nakaka-worship ako kay Lord. Kahit di na ako dumalo dyan. Yung mga ganong point ba? Nakaka-relate ba kayo? Diba? Tanggalin na po natin yun. And guess what? Ingrained po sa tao yun.
wala pong exempted. Lahat tayo pinagdadaanan. Guess what? Kahit Christian, minsan, kanya-kanya pa rin mentality. Ano niyo ba yun? Yes, I mean, pag niyaya mo yan, bro, sis, attend ka naman ng Friday worship natin. Or maging part ka naman ng Bible study. Or mag-volunteer ka to join us usher. Or worship servant team, music team, or kids ministry. Alam mo kung anong sinasagot? But okay naman kami. I mean, kami ni Lord, close naman kami. Nakakausap ko naman siya, nag-speak naman siya sa akin. So okay na yun. Ano yun? Kanya-kanya yun. Right? Ayaw na i-open yung life eh. Gusto sila lang. Tapos pamilya lang kami. Kami lang magpipray. Ito yung matindi dyan, kakaiba dyan. Halagyan pa ng verse sa Bible yan. As for me and my house, we will serve the Lord. Guys, tanggalin na po natin yung kanya-kanya. Testimony ko na lang. Nung birthday ng pangalawang anak ko, si Zion. Nung birthday ng pangalawang anak ko, natanong ako ni Pastor Ted. Sabi ni Pastor Ted, in-invite mo ba yung mga worship servant team? Sabi ko, yes po, Pastor. But prior to that, a week before that, nag-usap namin ni Mrs. Sabi ko, pagka worship team, automatic. Kasama yan. Invited lahat yan. Andito na daanan yan. Nasa listahan na kagad yan. So, nag-agree naman kami. Then, kaya nung nagtanong si Pastor, nakasagot ako ng tama. At alam pa yung dinagdag ni Pastor? Yun nga, sabi nga, akala ko hindi mo yun. Dapat pag worship team, isang buo yan, dito tayo invited. Para at least makita rin natin na tayo nagkakaisa. Ang nakikita nila, nakikita ng ibang tao, mga worship team, pag may event yung mga kabat, kasama niyan, full force, nando doon lahat ng member. Right? So, tawag dito? Na-invite ko naman lahat. Po ba, na-invite ko kayo. Natapos naman po yung birthday na yun. Kasi iniisip namin talaga yung buo. Another example, no, yung darating na Eid holiday, we as a worship team, meron ba tayong gawain, activity na nais gawin or kanya-kanyang lakad yan, right? Meron tayong fellowship as a worship servant of God, kung saan nagpapalakasan tayo, mas nakikilala natin yung bawat isa. Amen? Praise God. Yun lang po. Glory to God.